Isang papel, isang pirma, isang gabi ng pananaksak sa likod. Habang ako ay nakaluhod sa putikan, ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay ay mas piniling itapon ako na parang basurang nakakasagabal sa kanyang marangyang kinabukasan. Hindi ka nararapat sa pangalang Valderrama, ang hatol na wumasak sa aking mundo. Ngunit sapat na ba ang yaman para patahimikin ang katotohanan? O ito na ang simula ng aking muling pagsilang? Pirman mo na ito, Flor. Ayoko nang pahabain pa ang usapang ito dahil sayang lang ang oras ko. Ang boses ni Fernando ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa nakabukas na bintana ng mansyon. Sa labas, ang langit ay tila nagagalit. Ibinubuhos ang lahat ng puot nito sa lungsod ng Maynila. Ngunit sa loob ng malawak na salas ng mga Valderrama, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa dagundong ng kulog. Nakaluhod ako sa malamig na marmol. Ang aking 8 buwang tiyan ay tila isang mabigat na angkla na humihila sa akin pababa sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Sa aking mga kamay ay isang basang-basahan, pilit na inaalis ang bawat mantsa ng putik sa mamahaling sapatos ni Doña Francesca, habang ang aking asawa, ang lalaking sinumpaan kong mamahalin hanggang sa huling hininga, ay nakatayo sa aking harapan. Hawak ang isang puting papel na tatapos sa aming pagsasama. Hindi ako makahinga. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga karayom na unti-unting itinutusok sa aking lalamunan hanggang sa hindi na ako makapagsalita. Ang aking mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw ng ulan, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang mas mahalaga sa kanya ang utos ng kanyang ina kaysa sa pangakong binuo naming dalawa. Tumingala ako sa kanya, naghahanap ng kahit katiting na awa, kahit isang sulyap man lang na magsasabing napipilitan lang siya. Ngunit ang nakita ko lang ay ang kawalan. Ang Fernando na kilala ko, ang lalaking humalik sa aking mga kamay at nangakong poprotektahan ako, ay wala na sa harap ko. Ang tanging narito ay isang estrangherong may pusong kasing tigas ng bato. Don't waste your tears, Flor. Ang dumi ay dumi kahit anong linis ang gawin mo. Isang pagkakamali lang ang lahat ng ito at ngayong gabi, itatama na namin ang lahat. Ang wika ni Doña Francesca habang dahan-dahang humihigop ng kanyang mainit na tsaa. Ang bawat salita niya ay may halong lason, puno ng pagkamuhi sa isang tulad kong galing sa hirap. Look at yourself. You're pathetic. Do you really think a Valderrama would choose a daughter of a laundrywoman over his own inheritance? Huminto ang aking mundo nang bitawan niya ang mga salitang iyon. Ang sapatos na kanina ko pa nililinis ay biglang lumayo. Tila diring-diri sa aking haplos. Inihagis ni Fernando ang panulat sa sahig. Ang tunog nito ay tila isang hatol ng kamatayan sa aking pandinig. Sign it, Flor. Huwag mo nang hintaying kaladkarin ka ng mga guards palabas ng pamamahay na ito. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung nasaan ang puso niya habang nakikita akong naghihirap, habang nararamdaman ang bawat sipa ng aming mga anak sa loob ng aking sinapupunan. Ngunit walang boses na lumalabas sa aking mga labi. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabilis na tibok ng aking puso na tila isang tambol na nagbababadya ng aking huling sandali. Inabot ko ang panulat. Ang bigat nito ay tila kasing bigat ng krus. Napapasanin ko patungo sa aking sariling kalbaryo. Mahal. Ang mga bata, ang tanging naibulalas ko sa pagitan ng aking mga hikbi. Those aren't my concern anymore. For all I know, hindi rin naman siguro sa akin ang mga yan. Who knows what kind of life you had before you trapped my son? Muling singit ni Doña Francesca, ang kanyang tawa ay kasing talim ng patalim. Ang tinta ay unti-unting kumapit sa papel. Kasing itim ng gabing ito na lumalamon sa aking huling pag-asa. Habang nilalagdaan ko ang aking sariling pagkatalo, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking puson. Isang sakit na hindi lang nanggagaling sa puso, kundi mula sa buhay na unti-unting kumakawala sa aking katawan.
Pagkatapos ng huling kurit ng aking lagda, hinablot ni Doña Francesca ang papel nang may ngiti ng tagumpay. Now get out. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin kahit kailan. You are nothing but a bad memory that we are now erasing. Hinawakan ako ng dalawang malalaking lalaki sa aking mga braso. Pilit akong itinayo mula sa aking pagkakaluhod at kinaladkad patungo sa pintuan. Ang aking mga paa ay halos hindi sumasayad sa sahig. At ang bawat hakbang papalayo kay Fernando ay tila pagpunit sa aking kaluluwa. Tumingin ako sa kanya sa huling pagkakataon. Umaasang hahabulin niya ako. Umaasang sasabihin niyang biro lang ang lahat. Ngunit tumalikod siya, hinayaan ng ulan, na sumalubong sa aking mukha habang itinutulak ako palabas ng malaking gate. Bumagsak ako sa basang semento ng kalsada. Ang putik ay kumapit sa aking damit, sa aking balat at sa aking dangal. Sa gitna ng dilim at bagsik ng bagyo, naramdaman ko ang muling pagkirot ng aking tiyan, mas matindi, mas nakakamatay. Ang tubig ng ulan ay humahalo sa aking mga luha at sa aking pag-iisa sa kalsadang walang kahit isang silungan. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Bakit sa lahat ng bagyong dumaan sa aking buhay, ang pinakamatinding hagupit ay nanggagaling pa sa taong itinuring kong aking tanging silungan? Ani, Ang ulan ay hindi humihinto. Tila ba nakikiramay ang langit sa bawat hikbi ko na nilalamon ng malakas na ihip ng hangin. Bawat hakbang ko sa baha ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Manhid na ang aking mga paa, ngunit ang hapdi sa aking puson ay lalong nagiging matalim. Hawak ang aking malaking tiyan. Pilit kong itinatama ang aking balanse habang ang bawat patak ng ulan ay humahampas sa aking muka na parang mga latigo. Wala akong matuluyan. Wala akong matakbuhan. Ang mga bahay na nadadaanan ko ay sarado ang mga pinto at ang mga ilaw ay sadyang pinapatay sa tuwing lalapit ako. Tila ba ako ay isang sumpa na ayaw nilang mahawakan. Sa dulo ng madilim na kalsada, aninag ko ang isang lumang istruktura na may krus sa tuktok nito. Ang lumang simbahan ng San Rafael. Sa gitna ng dilim, ang krus na yun ang tanging nagbibigay ng liwanag sa aking naghihingalong pag-asa. Pilit kong kinaladkad ang aking katawan hanggang sa maabot ko ang pintuan nito. Ang tunog ng aking mabibigat na hininga ay humahalo sa ingay ng ulan na bumabagsak sa bubungang yari sa yero. Tuluyan nang bumigay ang aking mga tuhod at bumagsak ako sa sementadong sahig ng patio. Sa ilalim ng isang imahen ng Birheng Maria na tila nakatingin sa akin ng may habag. Tulong! Maawa kayo! Ang tanging naibulong ko. Ngunit ang tanging sumasagot sa akin ay ang tunog ng hangin na sumisipsip sa lamig ng gabi. Isang matinding paghilab ang muling gumuhit sa aking katawan. Mas masakit kaysa sa anumang naranasan ko sa buhay. Pakiramdam ko ay hinahati ang aking balakang at ang bawat kalamnan ko ay pilit na pinupunit. Sa gitna ng aking paghihirap, naramdaman ko ang isang mainit na haplos sa aking noo. Isang matandang babae na may suot na kupas na abito at may hawak na rosaryo ang biglang lumitaw sa aking tabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan, isang bagay na matagal nang ipinagkait sa akin. Kayanin mo, anak. Narito ang Panginoon, hindi kanya pababayaan. Ang malambot niyang tinig ay tila isang musika na nagpatahimik sa ingay ng bagyo sa aking isipan. Wala na akong ibang nagawa, kundi ang kumapit sa kanyang kamay habang ang buong mundo ko ay umiikot sa sakit. Sa bawat pag-iri ko, ang alaala ni Fernando at ng mapang-aping mukha ni Doña Francesca ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng imahe ng dalawang anghel na pilit kumakawala mula sa aking sinapupunan. Sa gitna ng dilim at lamig ng lumang simbahan, ang unang iyak ng isang sanggol ay umalingaw-ngaw, isang tunog na mas malakas pa sa anumang kulog. At bago ko pa maipahinga ang aking pagod na katawan, isa pang iyak ang sumunod. Ang aking mga anak, ang aking kambal,
Inilapag ng matanda ang 2 sanggol sa aking dibdib. Sa kabila ng aking panghihina, dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay upang haplusin ang kanilang maliliit na mukha. Doon, sa gitna ng aking pagkawasak, naramdaman ko ang isang maliit at malambot na kamay na dumapo sa aking pisngi. Si Faith. Ang kanyang maliit na daliri ay tila pinupunasan ng aking mga luha. Isang tahimik na pangako na hindi na ako mag-iisa kailanman. Si Francis naman ay mahigpit na nakakapit sa aking damit. Tila ba sinasabing siya ang magiging kalasag ko sa hinaharap. Salamat po Lola. Ang sabi ko habang nakapikit ang aking mga mata. Ninanamnam ang init ng balat ng aking mga anak na humahalo sa lamig ng aking basa at maduming damit. Ngunit nang muli kong idilat ang aking mga mata upang pasalamatan ang matandang tumulong sa akin, ang patio ng simbahan ay wala ng ibang tao. Tanging ang 2 sanggol ko na lamang ang naroon, mahimbing na natutulog sa ibabaw ng aking dibdib. Ang tunog ng ulan ay naging mahina na, tila isang oyayi na nagpapatulog sa buong mundo. Tumingala ako sa altar, at doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na sumisilip sa butas na bubong, ay nangako ako. Hinding-hindi ko hahayaan na maranasan niyo ang pait na naranasan ko. Kayo ang aking buhay, ang aking dangal. Mamatay man ako, mabigyan ko lang kayo ng magandang kinabukasan. Sa tabi ng aking binti, napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakita kanina. Isang puting sobre, malinis at tuyo sa kabila ng baha sa paligid. Nang dahan-dahan ko itong buksan, tumambad sa akin ang ilang pirasong barya at isang papel na may sulat kamay. Para sa panimula, huwag kang susuko dahil ang gabi ay laging natatapos sa umaga. Sino ang nag-iwan nito at paano niya nalaman ang aking pangangailangan? Habang yakap ko ang aking kambal sa loob ng malamig na simbahan, alam kong ito pa lamang ang simula ng isang mahabang laban, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang dating Flor na laging nakayuko. Ako ay isa ng ina at handa akong sunugin ang mundo para sa aking mga anak. 5 taon na ang nagdaan mula ng gabi ng Unos, ngunit ang mga galos sa aking kaluluwa ay tila hindi kailanman ganap na maghihilom. Ang bawat patak ng pawis na umaagos sa aking noo habang nagluluto sa harap ng mainit na kalan ay paalala ng aking panunumpa na hinding-hindi ko hahayaang magutom ang aking mga anak. Ang amoy ng ginigisang bawang at sibuyas ay humahalo sa usok ng mga sasakyan sa gilid ng kalsada kung saan nakatayo ang aking maliit na karinderya. Hindi ito marangya, gawa lamang sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ngunit dito nanggagaling ang bawat butil ng kanin na nagbibigay ng buhay sa aming 3. Mareng Flor, magpahinga ka naman kahit sandali. Kanina ka pa dyan sa harap ng apoy. Baka pati ikaw ay maluto na rin. Ang biro ni Maring Ising habang inilalapag ang isang basong malamig na tubig sa tabi ko. Si Ising ang naging sandigan ko sa lugar na ito. Siya ang nagturo sa akin kung paano makipagsapalaran sa mundong ang tanging batas ay ang lakas ng loob. Ngumiti ako ng tipid, kahit ramdam ko ang panginginig ng aking mga binti sa pagod. Salamat, Ising, pero kailangan kong ubusin itong paninda. Malapit na ang pasukan ni na Francis at Faith at kailangan ko ring itabi ang pambili ng gamot ng anak ko. Sa isang sulok ng aming dampa, makikita si Francis na seryosong nagbabasa ng isang lumang libro na napulot niya sa tambakan. Sa murang edad na 5, ang katalinuhan niya ay tila isang regalong mula sa langit. Nay, kapag po naging abogado na ako, bibilhan kita ng malaking bahay na may aircon para hindi ka na po naiinitan sa pagluluto. Ang sabi niya nang hindi inaalis ang tingin sa mga pahina. Ang bawat salita niya ay tila isang haplos sa aking pagod na puso. Samantala, si Faith ay tahimik na naguguhit sa isang piraso ng papel. Ang kanyang balat ay tila mas maputla kaysa sa normal at ang bawat hininga niya ay may kasamang mahinang huni na tila isang babala. Si Faith, ang aking munting anghel, ngunit ang kanyang puso ay may butas.
na tila isang sugat na hindi kayang tahiin ng anumang sinulid. Nang dumating ang oras ng pananghalian, inihain ko ang aming ulam, isang pirasong tuyo. Dahan-dahan ko itong hinimay. Tinitiyak na walang tinik na makakasama sa kanin ng aking mga anak. Inilagay ko ang lahat ng laman ng isda sa kanilang mga plato, habang ang natirang ulo at mga tinik ay inihalo ko sa aking kanin na nilunod ko sa sabaw ng mainit na tubig at asin. "Nay, bakit po ayaw niyo ng isda?" tanong ni Faith habang nakatingin sa aking plato. Hinaplos ko ang kanyang buhok at ngumiti ng buong pagmamahal. "Busog na si nanay sa amoy pa lang, anak. Mas gusto kong kayo ang lumakas para hindi kayo magkasakit. Ito ang puting kasinungalingan na araw-araw kong binibigkas, ang sakripisyong hindi ko kailanman ipaparamdam sa kanila." Habang kami ay kumakain, isang makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa harap ng aming karinderya. Hindi ito karaniwan sa aming lugar na puno ng putik at alikabok. Ang mga bintana nito ay madilim, tila isang lihim na nagmamasid sa aming kahirapan. Tumigil ito ng ilang segundo at naramdaman ko ang isang kakaibang kilabot na gumapang sa aking likuran. Tila ba may mga mata sa loob ng sasakyang yon na pilit na binubuksan ng aking nakaraan. Ngunit bago ko pa ito masuri ng mabuti, muling humarurot ang sasakyan at nag-iwan ng makapal na alikabok. "Nay, nahihilo po ako." Ang mahinang tinig ni Faith ang bumitak sa katahimikan. Paglingon ko, ang papel na iginuguhit niya ay nahulog na sa lupa. Ang kanyang mga labi ay unti-unting nagiging kulay asul at ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na kumakapit sa kanyang dibdib. Ang tunog ng kanyang paghinga ay naging isang gurgle sa kanyang lalamunan, tila isang taong nalulunod sa tuyong lupa. "Faith! Anak!" Ang aking hiyaw na puno ng takot. Binuhat ko siya ng mabilis. Ang kanyang katawan ay tila isang lantang bulaklak na walang bigat. Ang aking mundo na kanina lang ay puno ng pangarap, ay biglang gumuho sa isang kisap mata. "Nay, si Faith po! Tulong!" Ang sigaw ni Francis habang tumatakbo sa tabi ko. Sa gitna ng sikat ng araw na tila nangungutya sa aming kalagayan, tumakbo ako palabas ng eskinita, sumisigaw ng tulong sa sinumang makakarinig. Ang bawat tibok ng puso ni Faith na nararamdaman ko sa aking braso ay tila isang mabilis na orasan na malapit ng huminto. Saan ako kukuha ng pera? Kanino ako lalapit? Habang ang aking anak ay naghihingalo sa aking mga bisig, ang mukha ni Doña Francesca at ang malamig na mga mata ni Fernando ay muling lumitaw sa aking isipan. Tila ba ipinapaalala sa akin na kahit anong tago ko sa dilim, ang kanilang anino ay patuloy na humahabol sa amin. Ang kawanggawa ay para sa mga taong marangal, hindi para sa mga taong ginagamit ang sakit ng anak para lamang mamera sa aming pamilya. "Umalis ka rito bago ko patawagin ang mga pulis." Ang boses ni Clarissa ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking natitirang dignidad. Nakatayo siya sa tuktok ng mga hagdanang gawa sa marmol ng Valderrama Foundation, suot ang isang kulay ubeng gown na kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Sa aking mga bisig, si Faith ay tila isang malamig na estatwa. Ang kanyang paghinga ay halos hindi na mahinuha, habang si Francis naman ay mahigpit na nakakapit sa aking maruming palda. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Napakasakit ng kaibahan ng aming kalagayan. Sa loob ng malawak na bulwagang ito, ang hangin ay amoy mamahaling pabango at sariwang mga bulaklak, samantalang ang suot ko ay amoy usok ng kalan at pawis ng pakikipagsapalaran. Ang bawat hakbang ko sa makapal na karpet ay nag-iiwan ng mantsa ng putik, ang tanging alaala ng eskinita na aming pinagmulan. Lumapit ako sa kanya, hindi dahil sa gusto ko siyang makita, kundi dahil siya na lamang ang tanging pintuan na maaari kong katukin para sa buhay ng aking anak. "Clarissa," nagmamakaawa ako.
Hindi para sa akin, kundi para kay Faith. Kailangan niya ng operasyon. Ang pondo ng foundation, para ito sa mga batang may sakit sa puso, hindi ba? Kahit pautang lang pagtatrabahuhan ko, hinding-hindi ko kayo tatakbuhan. Ang aking tinig ay basag, puno ng pait na pilit kong nilulunok. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clarissa. Utang, Floor, 5 taon ka nang nawala at hanggang ngayon ay marunong ka pa ring manguto. Do you really think after what you did to Fernando, we would still help you? Look at that child. Baka naman kung kanino mo lang yan nakuha para lang makabalik ka sa amin. Bago pa ako makasagot, ang malaking pintuan sa likuran ni Clarissa ay bumukas. Lumabas ang isang babaeng ang presensya ay tila nagpapatigil sa pagdaloy ng oras. Si Doña Francesca. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang bawat hiyas sa kanyang leeg ay tila nagpapaalala sa akin ng lahat ng bagay na ipinagkait niya sa akin. Tumingin siya sa akin, hindi bilang isang tao, kundi bilang isang insekto na nakapasok sa kanyang malinis na hardin. Mother, look who's here! Ang magnanakaw na asawa ni Fernando bumalik para sa charity mo, ang sabi ni Clarissa habang lumalapit sa matanda. Alam mo, Flor, simula ni Doña Francesca, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit bawat salita ay may dalang lason. Dapat ay nagpapasalamat ka, utang na loob. Dahil hindi kita ipinakulong noon, binigyan kita ng pagkakataong mabuhay ng tahimik sa labas. Ngunit sadyang ang mga taong tulad mo ay hindi marunong makontento. Gagamitin mo pa ang bata para makuha ang simpatya ng publiko? Dahan-dahan, bumigay ang aking mga tuhod sa harap ng maraming mga bisita, mga negosyante, at mga mamamahayag na naroon para sa anibersaryo ng foundation. Lumuhod ako sa paanan ni Doña Francesca. Ibinaba ko si Faith sa malambot na karpet sa aking tabi. Ang aking noo ay sumayad sa malamig na marmol. Ito ang sandaling pinakakatakutan ko. Ang isuko ang aking huling piraso ng pagkatao sa harap ng mga taong dumurog sa akin. Sige na po, sabihin niyo na ang lahat ng gusto niyo. Tawagin niyo na akong magnanakaw, tawagin niyo na akong manggagamit. Pero parang awa niyo na. Iligtas niyo ang anak ko. Siya lang ang meron ako. Huwag niyo pong hayaang mamatay ang bata dahil lang sa galit niyo sa akin. Ang aking mga luha ay mabilis na pumatak sa sahig, gumagawa ng maliliit na bilog sa dumi ng aking pagkatao. Sa isang saglit, tumahimik ang paligid. Nakita ko ang sandaling pagkabigla sa mga mata ni Clarissa nang mapatingin siya ng maigi sa mukha ni na Francis at Faith. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga daliri ay tila nanginig habang hawak ang kanyang baso. Tila may nakita siyang anino ng nakaraan na hindi niya inaasahang muling masisilayan. Ngunit bago pa man may mangyaring himala, muling nagsalita si Doña Francesca. Guards, ilabas ang babaeng ito. Nakakaistorbo siya sa mga bisita at tawagan ng social services. I-report niyo na may isang babaeng nanggugulo rito, dala ang isang batang mukhang pinabayaan at hindi naaalagaan. Huwag! Huwag ang mga anak ko! Ang hiyaw ko habang ang dalawang malalaking lalaki ay sapilitan akong hinawakan sa aking mga balikat. Kinaladkad nila ako palabas. Ang aking mga paa ay kumakaladkad sa sahig habang pilit kong inaabot ang aking mga anak. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng dambuhalang pintuan ay yumanig sa aking buong pagkatao. Tila ba ito na ang huling harang sa pagitan ni Faith at ng kanyang buhay? Sa labas, ang init ng sikat ng araw ay tila nangungutya sa aking ginaw. Napasandal ako sa pader ng gusali. Yakap-yakap si Faith na lalong tumitindi ang hirap sa paghinga, habang si Francis ay tahimik na umiiyak sa aking tabi. Saan ako pupunta? Bakit ang mga taong may pinakamaraming pondo para sa kawanggawa ang siya ring may pinakamatigas na puso? Habang pinagmamasdan ko ang malaking karatula ng Valderrama Foundation, Healing Hearts, Building Futures, isang tanong ang pilit na sumasagi sa aking isipan. Hanggang kailan kailangang magbayad ng isang ina
para sa kasalanang hindi naman niya ginawa, habang ang mga totoong may sala ay malayang nagdiriwang sa loob ng kanilang mga palasyong ginto? 5 taon na ang lumipas, Fernando. Bakit ba hanggang ngayon ay tila nakatali pa rin ang iyong kaluluwa sa babaeng iyon na walang ginawa, kundi pagnakawan tayo at takasan ang kanyang responsibilidad? Ang boses ni Doña Francesca ay tila isang malamyos na musika, ngunit may dalang nakalalason na kumpas habang nakatayo siya sa pintuan ng silid ni Fernando. Nakaupo si Fernando sa tabi ng bintana, nakatingin sa malawak na hardin ng mansyong Balderrama na nababalot ng kadiliman ng gabi. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay nanginginig. Ang mga yelo sa loob nito ay dahan-dahang natutunaw, tila ba gaya ng kanyang paninindigan na unti-unti ring naglalaho sa ilalim ng bawat salita ng kanyang ina. Ang mansyong ito, na puno ng ginto at mga mamahaling palamuti, ay tila naging isang malawak na kulungan para sa kanya. Sa bawat sulok, naririnig niya ang mga bulong ng nakaraan, mga tawa ni Flor, ang amoy ng kape na inihahanda nito sa umaga, at ang init ng pagmamahal na tanging sa piling nito niya naramdaman. Ngunit ang bawat magandang alaala ay agad na dinudungisan ng boses ni Doña Francesca. Ipinapaalala sa kanya ang katotohanang kailangan niyang paniwalaan, na si Flor ay isang manggagamit na tumakas bitbit ang milyon-milyong halaga ng mga alahas ng kanilang pamilya. "Mother, please! Not tonight!" Ang mahinang sagot ni Fernando. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. "I'm just protecting you, anak. Look at Clarissa. She's been waiting for you in the lounge for 2 hours. Siya ang babaeng nararapat sa'yo. May pinag-aralan, galing sa mabuting pamilya, at hinding-hindi tayo pagtataksilan." Patuloy ni Francesca habang lumalapit at hinahawakan ang balikat ng anak. "Huwag mong hayaan na ang isang multo mula sa eskinita ay sumira sa iyong kinabukasan." Nang lumabas ang kanyang ina, naiwan si Fernando sa gitna ng katahimikan na tila sumasakal sa kanya. Sa kanyang isipan, may isang maliit na tinig na laging nagtatanong, paanong ang isang babaeng handang maglaba hanggang sa magdugo ang mga kamay para lamang makatulong sa gastusin ay biglang magiging isang magnanakaw? Bakit sa tuwing hihilingin niya ang CCTV footage ng gabing iyon, laging sinasabi ng kanilang security na ito ay corrupted na? Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang madilim na sulok ng storage room sa ilalim ng hagdan, isang lugar na bihira ng puntahan ng kahit sino. Doon, sa ilalim ng mga lumang kagamitan, ay nakita niya ang isang kahon na may label na "For Disposal." Ang kanyang puso ay biglang tumibok nang mabilis nang makita ang isang dulo ng puting tela na nakasilip mula rito. Nang buksan niya ang kahon, tumambad sa kanya ang mga lumang gamit ni Flor na hindi pa pala tuluyang naitatapon. Isang simpleng puting bestido na kupas na, isang pares ng murang tsinelas, at isang maliit na panyo. Kinuha ni Fernando ang panyo. Dahan-dahang inilapit ito sa kanyang muka at huminga ng malalim. Sa kabila ng 5 taon na nakakulong sa madilim na kahon, tila naroon pa rin ang mahinang amoy ng sampagwita. Ang amoy na laging dala ni Flor. Sa isang sandali, bumalik siya sa panahong ang tanging yaman nila ay ang bawat isa. Ang kanyang mga mata ay uent-unting nanlabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat hibla ng panyo ay tila nagsusumigaw ng katotohanang pilit ibinabaon ng kanyang pamilya. Isang matinding pagdududa ang nagsimulang kumalat sa kanyang dibdib. Kung si Flor ay tumakas dala ang kayamanan, bakit naiwan niya ang mga gamit na ito na alam niyang mahalaga sa kanya? Bakit ang panyong ito, na regalo pa ng kanyang yumaong ina, ay hindi niya dinala? Ang katahimikan sa silid ay biglang nabasag nang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang hindi kilalang numero ang nakarehistro sa screen. Nang sagutin niya ito, ang boses ng isang lalaki, ang private investigator na palihim niyang kinuha ilang buwan na ang nakalilipas, ang bumungad sa kanya.
Sir Fernando, nahanap ko na po ang kinalalagyan ni Flor. Pero may kailangan kayong malaman. Hindi siya nag-iisa. Ang baso ng alak sa kamay ni Fernando ay tuluyang nabitawan. Lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkabasag sa sahig habang ang likido ay kumakalat sa marmol na parang dugo. Ang kanyang hininga ay tumigil sa kanyang lalamunan. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang iba. May bago na ba siyang pamilya? Nasaan siya? Ang tanging naibulalas ni Fernando, ang kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Sa labas, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Tila ba nagbabadya na ang mga lihim na itinago ng ginto at kapangyarihan ay malapit na ring hugasan ng katotohanan. Ngunit handa ba siya sa sasalubong sa kanya? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang babaeng itinuring niyang traidor ay ang siya palang biktima ng lahat ng ito? Sinasabi ng aking isipan na imposible, ngunit ang aking puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kulong nang makita ko ang mga matang yon, mga matang tila salamin ng aking sariling pagkatao. Ang bawat hakbang ni Fernando sa makipot na eskinita ng Barangay San Rafael ay tila isang paglalakad sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang umiiral. Ang amoy ng kanal, ang dikit-dikit na mga dampa na yari sa pinagtagpi-tagping yero, at ang ingay ng mga batang naglalaro sa gitna ng alikabok ay malayo sa katahimikan at bango ng mansyong kanyang kinalakihan. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nababalot na ng putik, ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang tanging nasa isip niya ay ang address na ibinigay ng investigador. Pagdating niya sa tapat ng isang lumang simbahan na ang mga pader ay kinakabitan na ng lumot, huminto ang kanyang mundo. Sa lilim ng isang malaking puno ng akasya, may dalawang bata na tahimik na naglalaro. Isang lalaki at isang babae. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na pagpalo sa tambol na nangingibabaw sa ingay ng paligid. Nang lumingon ang batang lalaki, tila may isang dambuhalang kamay na pumiga sa puso ni Fernando. Ang hugis ng muka, ang lapat ng mga labi, at lalo na ang mga mata. Ito ay tila pagtingin sa isang maliit na bersyon ng kanyang sarili sa salamin. Ang batang babae naman, sa kabila ng kaputlaan nito, ay may taglay na kagandahang tila isang bituin na naligaw sa gitna ng karimlan. "Mister, naliligaw po ba kayo?" Ang tanong ng batang lalaki habang tumatayo at tinitingnan si Fernando nang may halong kuryosidad. Hindi agad nakapagsalita si Fernando. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang kanyang mga tuhod ay tila nanginginig. "Ano ang pangalan mo, bata?" Ang tanging naibulalas niya sa pagitan ng kanyang mabigat na paghinga. "Francis po. At ito naman po ang kapatid ko, si Faith. May kailangan po ba kayo kay nanay?" Ang sagot ng bata nang may buong paggalang. Dahan-dahang dumukot si Francis sa kanyang bulsa at naglabas ng isang maliit, makulay na candy na may balot pa. Inilahad niya ang kanyang maliit na kamay kay Fernando. "Mister, gusto niyo po?" Sabi ni nanay. Kapag daw po may malungkot na tao, dapat daw pong bigyan ng matamis para gumaan ang loob. Ang simpleng kilos na yon ay tila isang huling hampas na nagpaguho sa pader ng paninindigan ni Fernando. Ang mga luha na 5 taon niyang itinago ay biglang nangilid sa kanyang mga mata. Paanong ang mga batang ito na nabubuhay sa gitna ng ganitong kahirapan ay may mas malaking puso kaysa sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya sa Forbes Park? "Salamat. Salamat, Francis." Ang pabulong na sagot ni Fernando habang tinatanggap ang candy na tila ba ito ay isang banal na relikya. "Francis, Faith, halina kayo rito. Kakain na tayo." Ang boses na yon ay tila isang kuryenteng gumuhit sa buong katawan ni Fernando. Mula sa likod ng lumang simbahan, lumabas ang isang babae na may dalang maliit na supot ng gamot. Ang kanyang suot ay kupas na,
Ang kanyang buhok ay nakatali ng pahapyaw at ang kanyang mukha ay bakas, ang matinding pagod. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi mapagkakaila ang dangal na dala ng kanyang bawat hakbang. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang supot ng gamot sa kamay ni Flor ay dahan-dahang nalaglag sa lupa. Naglikha ng isang mahinang tunog sa tuyong damo. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pagmamahal para sa mga anak, ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Walang gulat, walang sigaw, tanging isang matalim na katahimikan ang namayani sa pagitan nilalong dalawa. Mabilis na lumapit si Flor at hinila ang dalawang bata sa kanyang likuran. Tila ba isang inang leon na handang pumatay para protektahan ang kanyang mga anak mula sa isang mabangis na hayop. Flor, ako ito. Ang mahinang simula ni Fernando. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisisi. Alam ko kung sino ka. Ang sagot ni Flor. Ang bawat salita ay tila isang sampal na walang tunog ngunit may dalang hapdi. Pero ang tanong ay, kung ano ang ginagawa mo rito? Hindi ba't 5 taon na ang nakalilipas ng itapon mo kami na parang dumi sa kalsada? Hindi ko alam. Hindi ko alam na may mga anak tayo. Ang pagsusumamo ni Fernando, dahan-dahang lumalapit ngunit agad ding huminto nang makita ang pag-atras ni Flor. Tumingin si Flor sa itaas, sa langit na unti-unti nang nagdidilim, at pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Fernando. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayong alam mo na, ano ang balak mo? Bibilhin mo rin ba sila, gaya ng pagbili mo sa katahimikan ko noon? Fernando, tingnan mo ang paligid mo. Mahirap kami, oo. Wala kaming ginto, wala kaming pangalan. Pero ang hangin na nilalanghap ng mga anak ko rito ay malinis dahil walang halong kasinungalingan. Huminga ng malalim si Flor, itinuwid ang kanyang likod at tiningnan si Fernando nang diretso sa mga mata. Umalis ka na, Fernando, bago pa mahawa ang mga anak ko sa lason ng mundong kinalalagyan mo. Huwag mong dungisan ang hangin na hininga ng mga anak ko. Tumalikod si Flor at ginabayan ng kambal papasok sa simbahan. Iniwan si Fernando na nakatayo ng mag-isa sa ilalim ng puno ng akasya. Habang pinagmamasdan niya ang pagsasara ng pinto, hindi napansin ni Fernando ang isang itim na sasakyang nakaparada sa di kalayuan, kung saan ang isang pares ng mga mata ay puno ng puot na nakamasid sa bawat galaw nila. Ubusin mo sila. Ayokong may matira, kahit anong bakas ng babaeng iyon sa buhay ni Fernando. Kung kailangang dumanak ang luha at sunugin ang lahat ng kanilang pinahahalagahan, gawin niyo. Ang boses ni Clarissa ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa malamig na hangin ng opisina ni Doña Francesca. Ang kanyang mga kuko na may matingkad na pulang pintura ay mahigpit na nakadiin sa ibabaw ng lamesang mahogani, habang ang kanyang mga mata ay nagniningas sa puot. Hindi siya makakatulog nang mahimbing hanggat alam niyang may 2 bata sa labas na nagtataglay ng mukha ni Fernando. Ang mga batang yon ay hindi lamang banta sa kanyang posisyon. Sila ay mga buhay na ebidensya ng kanyang pagkatalo. Huwag kang mag-alala, Clarissa. Ang sagot ni Doña Francesca habang dahan-dahang itinitiklop ang kanyang salamin. Ang pamilyang Valderrama ay hindi kailanman nadumihan ng mga damong ligaw. Kung hindi sila kusang aalis, tayo ang gagawa ng paraan para mawala sila sa landas natin. At tandaan mo, sa mundong ito, ang katarungan ay para lamang sa mga taong may kakayahang bayaran ito. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, abala si Flor sa paghahanda ng kanyang mga paninda. Ang tanging liwanag sa loob ng kanyang maliit na dampa ay ang mahinang lingas ng gasera na sumasayaw sa ihip ng hangin. Marahang hinahalo ni Flor ang nilulutong lugaw, ang tunog ng sandok na tumatama sa gilid ng kaldero ay nagsisilbing oyayis sa 2 anak na mahimbing pang natutulog sa tabi. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag
Isang malakas na tunog ng humaharurot na sasakyan ang tumigil sa tapat ng kanyang karinderya. Ang tunog ng mga yabag ng mabibigat na bota sa basang lupa ay tila isang babala ng paparating na panganib. Bago pa man makapagsalita si Flor, isang dambuhalang bato ang tumama sa kanyang estante, naglikha ng tunog ng nababasag na salamin na tila pagpunit sa telang makapal. "Sino kayo? Anong kailangan nyo?" Ang hiyaw ni Flor habang mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang mga anak. Hindi sumagot ang mga anino sa labas. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng mga kahoy na pilit na binabaklas, ang pagbagsak ng mga kagamitang pinaghirapan niyang ipunin sa loob ng 5 taon. Ang amoy ng gasolina ay biglang kumalat sa hangin, isang amoy na nagdala ng matinding kilabot sa puso ng isang ina. "Nanay, takot po ako." Ang iyak ni Francis habang nagigising sa gitna ng kaguluhan. Si Faith naman ay hindi na makapagsalita. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel sa tindi ng takot. Mabilis na ibinalot ni Flor ang kanyang 2 anak sa kanyang mga bisig. Isiniksik niya sila sa pinakasulok ng kanilang dampa. Ginagawa ang kanyang sariling katawan na isang pananggalang laban sa mga batong pumapasok sa loob. "Huwag kayong titingin, mga anak. Nandito si nanay. Walang mangyayaring masama sa inyo." Ang pabulong niyang panalangin. Kahit na ang kanyang sariling likod ay ramdam na ang hapdi mula sa mga tumatamang pira-pirasong kahoy at bato. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang sumilip sa butas ng kanilang pader. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng itim na tela, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kakit-kit na awa. May inihagis siyang isang puting sobre sa loob bago tuluyang lumayo, kasabay ng mabilis na pag-alis ng kanilang sasakyan. Nang muling bumalik ang katahimikan, tanging ang tunog ng paghikbi ni Francis at ang mabilis na paghinga ni Faith ang nangingibabaw. Ang karinderya na siyang buhay nila ay isa na lamang tumpok ng mga sirang kahoy at basag na bote. Ang lahat ng pinaghirapan ni Flor ay naglaho sa loob lamang ng ilang minuto. Dahan-dahang pinulot ni Flor ang sobrang inihagis ng mga salarin. Sa loob nito ay isang liham na may mga titik na tila iginuhit ng isang kamay na walang kaluluwa. Ito ay babala lamang. Kapag hindi ka lumayo, ang susunod na mawawasak ay hindi na lamang ang iyong tindahan, kundi ang buhay ng iyong mga anak. Wala kang karapatan sa kanila. Ang social services ay darating bukas para kunin ang mga bata dahil sa neglect. Nanginig ang buong katawan ni Flor. Hindi ang pagkawala ng kanyang tindahan ang nagpadurog sa kanya, kundi ang banta na kukunin sa kanya ang tanging dahilan ng kanyang paghinga. Tiningnan niya si Faith na ngayon ay tuluyan ng nanghina dahil sa atake ng hika at takot. Sino ang nagbabayad ng bill ni Faith sa ospital? Noong nakaraang linggo, sinabi ng nurse na may isang anonimong pilantropo ang nagdeposito para sa gamot ng bata. Akala ni Flor ay isang himala ito mula sa langit. Ngunit ngayon, sa gitna ng pagkawasak ng kanyang munting mundo, nagsimula siyang magduda. Isa ba itong tulong o isang pain para tuluyan silang makulong sa isang bitag na hindi nila kayang takasan? Sapat na ang 5 taon na pamumuhay ko sa loob ng isang kasinungalingang ikaw mismo ang gumuhit. Ngayong gabi, ang katotohanan naman ang pakikinggan mo. Ang boses ni Fernando ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat na tila isang pader na dahan-dahang gumuguho. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang study room ni Doña Francesca. Ang mga kamay niya ay mahigpit na nakakuyom sa tabi ng kanyang katawan. Sa ibabaw ng lamesang mahogany, inilapag niya ang isang maliit na velvet box, ang kahon na naglalaman ng emerald necklace na ayon sa kanyang ina ay ninakaw ni Flor 5 taon na ang nakalilipas. Natagpuan niya ito sa pinakailalim ng vault ng kanyang ina, nakatago sa likod ng mga dokumento ng kumpanya. Ang ebidensya ng panlilinlang ay nasa harap na nila.
Maliwanag pa sa sikat ng araw, ngunit ang mukha ni Doña Francesca ay nanatiling kalmado. Tila ba ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng isang laro na siya ang laging panalo. Fernando, anak, huwag kang padalos-dalos. Iniligtas ko lang ang dangal ng ating pamilya. Ang malamig na tugon ng matanda habang dahan-dahang itinitiklop ang kanyang binabasa. Ang babaeng yon ay isang linta. Kung hindi ko ginawa iyon, hanggang ngayon ay nakakapit pa rin siya sa iyo. Hinihigop ang lahat ng meron ka. Ginawa ko yon dahil mahal kita. Mahal. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Fernando. Minahal mo ba ako nang hayaan mong itaboy ang asawa ko habang naghihingalo sa panganganak? Minahal mo ba ako nang sadyang bulagin mo ako sa katotohanang may mga anak ako na nagdurusa sa hirap habang ako ay nagpapakasasa sa yaman mo? Mother, you didn't do this out of love. You did this because you are a master of control. Lumapit si Fernando sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagnininingas sa puot at pagsisisi. Ang utang na loob na lagi mong isinusumbat sa akin, ang pagpapalaki mo sa akin, ang pangalan ng mga Valderrama, ay bayad na. Simula sa gabing ito, hindi na ako ang sunod-sunuran mong anak. Dahan-dahang idinukot ni Fernando ang isang kumpol ng mga susi mula sa kanyang bulsa. Ang susi ng kanyang mga sasakyan, ang susi ng mansyon, at ang access card para sa kumpanya. Inilagay niya ang mga ito sa tapat ng kanyang ina at pagkatapos ay binitawan. Ang tunog ng metal na tumama sa malamig na marmol ay tila isang hatol na nagtapos sa lahat ng ugnayan nila. Keep the money. Keep the mansion. Keep the name. Ang wika ni Fernando. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Mas pipiliin kong mamuhay sa iskinita kasama ang pamilya ko kaysa manatili rito sa palasyong gawa sa mga buto ng mga taong dinurog mo. You will regret this, Fernando. Paglabas mo sa pintuang yan, wala ka nang babalikan. Magiging pulubi ka rin gaya ng babaeng iyon. Ang hiyaw ni Doña Francesca, ang kanyang mukha ay namula sa tindi ng galit nang makitang tuluyan nang kumakawala sa kanyang mga kamay ang kanyang tanging alas. Ngunit hindi na lumingon si Fernando. Bawat hakbang niya papalayo sa silid na yon ay tila pagtanggal ng mga kadenang 5 taon nang nakagapos sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay ngayon pa lamang siya tunay na nakakahinga. Ngunit ang kanyang panandaliang kalayaan ay agad na napalitan ng matinding takot nang mag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Isang tawag mula kay Maring Ising, ang kapitbahay ni Flor. Sir Fernando. Sir, pumunta po kayo rito sa ospital. Si Faith. Bigla pong nawalan ng malay. Hindi na po siya humihinga ng maayos at ang sabi ng mga doktor ay malubha na ang lagay niya. Ang mundo ni Fernando ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang kumpol ng mga susi na iniwan niya sa lamesa ay tila naging walang halaga kumpara sa boses na nagsasabing nanganganib ang buhay ng kanyang anak. Hindi niya alintana ang dilim ng gabi o ang kawalan ng sariling sasakyan. Tumakbo siya palabas ng mansyon, ang kanyang hininga ay gumuho sa bigat ng kaba. Habang nag-aabang ng masasakyan sa gitna ng kalsada, isang imahe ng paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan. Ang mukha ni Faith habang inaalok siya ng candy. Ang maliit na kamay na tila humihingi ng tulong. Sa kanyang puso, isang panalangin ang paulit-ulit niyang binibigkas. Patawarin mo ako, anak. Huwag ka munang bumitaw. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Handa akong ibenta pati ang sarili kong kaluluwa. Huwag lang mawala ang anak ko. Ano pang halaga ng dangal ko kung ang bunga ng buhay ko ay unti-unti nang namamatay? Ang gabi ay tila isang dambuhalang hayop na lumalamon sa bawat piraso ng pag-asa ni Flor habang nakatayo siya sa madilim na sulok ng isang eskinita, malayo sa ospital. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang panulat, nakatapat sa isang pirasong papel na inilatag ng isang lalaking may madilim na muka at may suot na makapal na gintong kwintas.
Siya si Mang Boyet, ang kilalang 5-6 sa kanilang lugar na ang bawat pautang ay may kapalit na habambuhay na pagkaalipin. Sigurado ka ba rito, Flor? Kapag pumirma ka rito, hindi lang pera ang kukunin ko sa'yo kapag hindi ka nakabayad. Alam mo ang patakaran ko. Ang wika ng lalaki, ang kanyang boses, ay may halong pagnanasa at pananakot. Huminga ng malalim si Flor. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ang kanyang paninindigan ay kasing tigas ng bakal. Bago pa man sumayad ang tinta sa papel, isang malakas na kamay ang humablot sa dokumento at pinunit ito sa maraming piraso. "Huwag mong gagawin yan, Flor." Ang boses ni Fernando ay puno ng hingal at pait. Nakatayo siya sa gitna ng dilim. Ang kanyang mamahaling polo ay gusot-gusot na at basa ng pawis. Mabilis siyang humarang sa pagitan ni Flor at nang nagpapautang. "Sino ka ba? Huwag kang makialam sa usapan namin." Ang bulyaw ni Mang Boyet. Hindi sumagot si Fernando. Sa halip, hinugot niya ang kanyang mamahaling relo at ang tanging gintong singsing na natitira sa kanyang daliri. Ang singsing na pamana ng kanyang ama at inihagis ito sa tapat ng lalaki. "Iyan ang bayad. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga awtoridad." Nang makaalis ang lalaki, humarap si Fernando kay Flor. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng kapatawaran. Ngunit si Flor ay nanatiling matigas. "Bakit ka ba nangingialam? Ang anak ko ay naghihingalo sa loob." "Fernando, wala akong pera. Wala akong kahit ano." "Mayroon ka, Flor. Mayroon tayong dalawa. Narito na ako." Ang pabulong na sagot ni Fernando habang pilit na hinahawakan ang mga kamay ni Flor na kasing lamig na ng yelo. Bumalik sila sa ospital kung saan ang amoy ng disinfectant at ang malamig na liwanag ng mga fluorescent lights ay tila nagpapatindi sa bigat ng kanilang nararamdaman. Sa likod ng malaking salamin ng operating room, makikita ang mga doktor na mabilis na gumagalaw sa paligid ng maliit na katawan ni Faith. Ang tunog ng mga makina na sumusukat sa tibok ng puso ay tila isang mabilis na orasan na nagpapaalala sa kanila na bawat segundo ay mahalaga. Naupo si Flor sa isang plastik na upuan. Ang kanyang katawan ay tila wala ng buhay. Sa gitna ng katahimikan ng hallway, dahan-dahang naupo si Fernando sa kanyang tabi. Hindi siya nagsalita, ngunit dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Flor at mahigpit itong hinawakan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, hindi iniiwas ni Flor ang kanyang kamay. Sa gitna ng takot at pagdurusa, ang init ng palad ni Fernando ay tila isang maliit na tulay na nagdurugtong sa kanilang mga durog na puso. "I'm sorry, Flor, for everything." Ang pabulong ni Fernando, ang kanyang boses ay basag. Samantala, sa kabilang bahagi ng ospital, makikita si Clarissa na palihim na nakikipag-usap sa direktor ng ospital sa loob ng isang pribadong silid. "Tiyakin mong hindi magiging madali ang lahat para sa kanila. I want that child's case to be complicated. Areglahin mo ang lahat at doble ang matatanggap mo." Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang pagpaparusa. Lumabas ang pangunahing doktor mula sa operating room. Ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding pag-aalala. Tinanggal niya ang kanyang maskara at tumingin ng diretso sa mga mata nina Flor at Fernando. "Doc, kumusta po ang anak ko? Maayos na po ba siya?" Ang mabilis na tanong ni Flor. Ang kanyang puso ay tila tatalon palabas sa kanyang dibdib. Huminga ng malalim ang doktor. "Nagawa naming stabilize ang kanyang lagay para sa ngayon, ngunit may malaking problema tayo. Faith's body is rejecting the current treatment and she needs an emergency blood transfusion and a specific procedure that requires a direct relative with a perfect match." Pero may kakaiba. Ang mga blood supplies na dapat ay nakalaan para sa kanya ay biglang nagkaroon ng technical issue sa storage. "Anong ibig ninyong sabihin?" Ang tanong ni Fernando. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. "Kailangan natin ng kamag-anak na may kaparehong dugo. Ngayon din. At kailangang dumaan ito sa isang mabilisang test.
Pero maging mabilis kayo dahil ang bata ay hindi natatagal ng isa pang oras kung hindi tayo makakakuha ng tamang donor. Ang mga salita ng doktor ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng hallway. Tumingin si Flor kay Fernando. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Sino ang may kaparehong dugo? Sino ang makapagliligtas kay Faith sa gitna ng sabotaheng tila unti-unting bumabalot sa kanila? Ang dugo ko ay hindi lamang likido na dumadaloy sa aking mga ugat. Ito ay isang daluyan ng pag-asa, isang huling pagkakataon upang itama ang lahat ng pagkakamaling sumira sa aming pamilya. Nakatitig si Fernando sa transparent na plastic tube habang ang matingkad na pulang likido ay dahan-dahang lumalabas mula sa kanyang braso. Ang bawat patak ay tila isang piraso ng kanyang pagkatao na pilit niyang ibinibigay upang dugtungan ang hininga ni Faith. Ang lamig ng alkohol sa kanyang balat at ang kurot ng karayom ay walang-wala kumpara sa hapdi ng katotohanang 5 taon siyang naging bulag. Sa bawat pintig ng kanyang puso, tila naririnig niya ang boses ng kanyang mga anak na tumatawag sa kanya, nagtatanong kung bakit ngayon lang siya dumating. Habang naghihintay na matapos ang pagsasali ng dugo, isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit sa kanya sa loob ng blood bank. Si Aling Rosa, ang dating mayordoma sa Mansyong Balderrama na biglang nawala 5 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan, ngunit may dalang determinasyon na tila matagal na niyang kinikimkim. Senyorito Fernando. Ang mahinang tawag nito, ang boses ay nanginginig sa kaba. Hindi na po kaya ng konsensya ko ang manahimik. Noong gabing pinalaya si Flor, nakita ko po ang lahat. Nakita ko po kung paano inilagay ni Doña Francesca ang mga alahas sa loob ng bag ni Flor habang siya ay natutulog. At ito po ang liham na ipinasulat sa akin ni Doña Clarissa para palabasin na may ibang lalaki si Flor. Inabot ni Aling Rosa ang isang luma at nanilaw na sobre. Sa loob nito ay hindi lamang ang sulat, kundi isang audio recorder na naglalaman ng usapan nina Francesca at Clarissa tungkol sa planong pagpapatalsik kay Flor. Ang bawat salitang narinig ni Fernando mula sa recording ay tila isang dambuhalang alon na pilit siyang nilulunod sa galit. Ang kanyang sariling ina, ang arkitekto ng kanyang pagdurusa. Bumalik si Fernando sa hallway ng ospital, bit-bit ang katotohanang wawasak sa pader ng mga Balderrama. Nakita niya si Flor na nakasandal sa pader. Ang mga mata ay nakapikit at ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa krus na nakasabit sa kanyang leeg. Dahan-dahan siyang lumapit at inilabas ang isang puting papel mula sa kanyang bulsa, ang DNA result na palihim niyang kinuha bago pa man ang operasyon ni Faith. Flor, ang tawag niya, ang kanyang tinig ay tila isang bulong na puno ng pagsisisi. Nang idilat ni Flor ang kanyang mga mata, iniabot ni Fernando ang papel. Habang binabasa ni Flor ang mga numero, ang 79.7% na nagsasabing si Fernando, ang tunay na ama, ay muling bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang pagkilala na matagal nang ipinagkait sa kanyang mga anak. Mga anak ko sila, Flor. Akin sila. Ang hikbi ni Fernando habang lumuluhod sa harap ni Flor. Patawarin mo ako dahil naging mahina ako. Patawarin mo ako dahil hinayaan ko silang saktan kayo. Sa unang pagkakataon, inilagay ni Flor ang kanyang kamay sa balikat ni Fernando. Isang tahimik na pagtanggap sa gitna ng unos. Ngunit ang sandaling iyon ng paghilom ay biglang nabasag ng ang malaking pintuan ng ospital ay bumukas ng may lakas. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Pumasok si Doña Francesca, suot ang kanyang kulay itim na terno, kasunod ang 2 pulis, at isang kinatawan mula sa social services.
Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Tila ba siya ang may-ari ng tadhana ng lahat ng taong naroon. Fernando, tumayo ka riyan. Huwag mong ipahiya ang ating pangalan sa harap ng mga taong ito. Ang utos ni Doña Francesca, ang boses ay kasing talim ng espada. Nandito kami dahil sa report ng neglect. Ang mga batang iyan ay namumuhay sa panganib sa piling ng babaeng ito. Bilang mga tagapagmana ng Valderrama, kukunin namin ang pangangalaga sa kanila, sa ayaw at sa gusto nyo. Wala kayong karapatan. Ang hiyaw ni Flor habang mabilis na humaharang sa pintuan ng silid ni Faith. Hindi nyo kukunin ang mga anak ko. Mayroon kaming utos mula sa korte, Flor. Ang isang magnanakaw at isang inang walang kakayahang pakainin ang kanyang mga anak ay walang karapatan sa batas. Ang mapangyam na sagot ni Clarissa na lumitaw mula sa likuran ni Francesca habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit upang kaladkarin si Flor papalayo. Ang pintuan ng silid ni Faith ay biglang bumukas. Lumabas ang isang nurse na may dalang balita na tila lalong magpapatindi sa tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Ngunit bago pa man makapagsalita ang nurse, itinaas ni Fernando ang audio recorder at ang DNA result. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyong hinding-hindi na muling magpaapi. Ang bawat patak ng luha ko na dumanak sa loob ng 5 taon ay hindi nagsilbing tanda ng aking pagsuko, kundi naging mga butil ng aserong nagpatibay sa aking paninindigan bilang isang ina. Ang ingay sa loob ng himpilan ng pulisya ay tila isang malabong ugong sa pandinig ni Flor. Nakaupo siya sa isang matigas na bangkong gawa sa kahoy. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang kandungan. Sa kanyang tabi, ang kinatawan ng social services ay abala sa pag-aayos ng mga dokumentong magpapasiya kung mananatili sa kanya ang kanyang mga anak o dadalhin ang mga ito sa isang ampunan habang dinidinig ang kaso. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo si Doña Francesca at Clarissa na tila mga reynang naligaw sa isang lugar na hindi nararapat sa kanilang katayuan, habang ang kanilang abogado ay seryosong nakikipag-usap sa hepe ng pulisya. Hindi niyo po pwedeng gawin ito. Ang mahinang simula ni Flor, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may taglay na kakaibang tatag. Ako ang ina nila. Ako ang nagluwal, nag-alaga, at nagpakasakit para sa kanila. Wala kayong karapatang paghiwalayin kami dahil lang sa wala akong perang kasing dami ng sa inyo. Ang batas ay hindi lamang nakabase sa damdamin, Flor. Nakabase ito sa kakayahan mong magbigay ng maayos na buhay. Ang mapanguyam na sagot ni Clarissa habang dahan-dahang nag-aayos ng kanyang mamahaling relo. Look at you. You can't even afford a decent room for your sick child. At huwag nating kalimutan ang record mo bilang isang magnanakaw. Bago pa man makasagot si Flor, ang pintuan ng presinto ay bumukas ng may kasiguraduhan. Isang lalaking may bitbit na makapal na briefcase at may suot na simpleng barong ang pumasok. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang awtoridad na tila nagpatahimik sa buong silid. Nang makita siya ni Flor, isang bahid ng pagkilala ang sumilip sa kanyang mga mata. Siya si Attorney Dante Velasquez, ang lalaking tinulungan ni Flor. 10 taon na. Ang nakalilipas ng ito ay isa pa lamang mahirap na estudyante na walang pambayad sa kanyang matrikula at walang makain. Mukhang may nagaganap na kawalan ng katarungan dito. Ang malakas na pahayag ni Attorney Dante habang inilalapag ang kanyang gamit sa lamesa sa harap ng hepe. Ako ang kinatawan ni Ginang Flor Valderrama. At bago nyo ituloy ang pagkuha sa mga bata, nais ko munang ipakita ang mga ebidensyang hawak namin laban sa mga taong nag-aakusa sa aking kliyente. Nakita ni Flor ang biglang pagbabago sa mukha ni Doña Francesca. Ang kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na takot. Tila may nakaraan sa pagitan ng matanda at ng abogadong ito
na hindi alam ng nakararami. Isang lihim na tila pilit ibinabaon ni Francesca, ngunit ngayon ay muling nabubuhay. Hindi ka dapat nangingialam dito, Dante. Alam mo kung sino ang kinakalaban mo. Ang babala ni Francesca, ang kanyang boses ay gumaralgal ng bahagya. Alam na alam ko po, Doña Francesca, at alam ko rin kung paano nyo ginamit ang inyong kapangyarihan para baluktutin ang katotohanan noon. At ngayon, ang sagot ni Dante nang may matalim na ngiti. Chief, narito ang mga affidavit mula sa mga saksi na nakakita sa pananabutahe sa karinderya ni Flor. At narito rin ang mga dokumentong nagpapatunay na ang pondo ng Valderrama Foundation ay iligal na ginagamit para sa mga personal na utang ni Clarissa. Ang katahimikan sa presinto ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Lumabas si Flor mula sa loob ng himpilan kung saan naghihintay ang mga mamamahayag na kanina pa tinawagan ni Clarissa upang hiyain siya. Ngunit sa halip na yumuko, itinaas ni Flor ang kanyang ulo. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng isang ningning na hindi kayang bilhin ng anumang hiyas. Gusto niyo ba ng balita? Ang tanong ni Flor sa mga reporter. Ang kanyang boses ay buo at malinaw. Ang nakikita niyo sa loob ay ang mga taong may pinakamalalaking pangalan sa lipunan. Sinasabi nilang mahal nila ang mga mahihirap, pero handa silang pumatay ng bata para lang hindi madungisan ang kanilang ginto. Doña Francesca, Clarissa, ang yaman niyo ay ginto, pero ang puso niyo ay basura. Maaring makuha niyo ang lahat ng material na bagay sa mundong ito, pero hinding-hindi niyo makukuha ang pagkatao ko at ang pagmamahal ng mga anak ko. Ang bawat salita ni Flor ay tila isang sampal sa harap ng media. Ang mga flash ng camera ay walang tigil sa pagkuha ng kanyang larawan. Isang inang tumatayo para sa kanyang karapatan. Sa loob ng presinto, ang kaguluhan ay lalong tumindi nang ilabas ni Dante ang isang pirasong papel na may tatak ng korte. Chief, base sa mga ebidensyang ito ng falsification of documents at embezzlement, hinihiling ko ang agarang pagsisiyasat at para naman kay Clarissa, narito ang warrant of arrest para sa kanya. Ang tunog ng pagkagulat ni Clarissa ay tila isang hangin na biglang nawala sa kanyang mga baga. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig habang nakatingin sa mga pulis na lumalapit sa kanya. Sa di kalayuan, nakatayo si Fernando, pinagmamasdan ang tagpong iyon ng may halong lungkot at determinasyon. Ang laban ay nagsisimula pa lamang at ang mga pader ng mansyong Valderrama ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak na hindi na kayang takpan ng anumang pintura. Ang bawat kislap ng mga dambuhalang chandeliers sa bulwagang ito ay tila mga matatalim na piraso ng kristal na nagpapaalala sa akin na ang bawat yaman ng mga Valderrama ay itinayo sa ibabaw ng mga pusong dinurog at mga buhay na pinaluha. Ang bango ng mga sariwang puting liryo ay bumabalot sa buong ballroom ng isang marangyang hotel sa Makati, kung saan idinaraos ang ika-50 anibersaryo ng Valderrama Group of Companies. Ang mga serye ng mga lamesang nababalutan ng telang sutla, ang mga kagamitang yari sa pilak, at ang mahahalagang alak na dumadaloy sa bawat baso ay tila isang pagpapakitang gilas ni Doña Francesca sa buong mundo. Sa kabila ng iskandalong kinasasangkutan ni Clarissa, na pansamantalang nakalabas dahil sa malaking piyansa, pilit pa ring itinatayo ng matanda ang dangal ng kanilang pamilya. Nais niyang ipakita na walang sino man, kahit ang batas o ang katotohanan, ang kayang magpabagsak sa toreng ginto na kanyang itinayo. Sa isang madilim na sulok sa likod ng entablado, nakatayo si Flor. Hindi na siya ang babaeng nakayuko at puno ng putik. Suot niya ang isang simpleng puting bestido na abot hanggang sa kanyang mga sakong, walang hiyas, walang kislap, ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Sa kanyang tabi, naroon si Fernando, suot ang kanyang huling maayos na terno. Wala na sa kanya ang mga susi ng mansyon
o ang titulo ng pagiging tagapagmana, ngunit sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay malaya at puno ng paninindigan. Sigurado ka ba rito, Flor? Kapag ginawa natin ito, wala na tayong balikan. Ang pabulong ni Fernando, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa nanginginig na palad ni Flor. 5 taon akong nanahimik sa dilim, Fernando. 5 taon akong tinuruan ng buhay na ang katahimikan ay hindi palaging kapayapaan. Para kay Faith, para kay Francis. Kailangang malaman ng lahat ang amoy ng lason sa likod ng pabangong ito. Ang sagot ni Flor, ang kanyang boses ay tila isang malalim na ilog na hindi na mapipigilan ang pag-agos. Sa gitna ng bulwagan, umakyat si Doña Francesca sa entablado sa ilalim ng maliwanag na spotlight. Ang bawat palakpakan ng mga bisita ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Ngumiti siya ng buong tamis, isang ngiting tila walang bahid ng anumang kasalanan. Ang pamilyang Valderrama ay laging naniniwala sa integridad at sa pagtulong sa kapwa. Ang aming tagumpay ay tagumpay ng bawat Pilipinong pinagsisilbihan namin. Ang simula ng kanyang speech, ang boses ay puno ng pekeng kababaang loob. Sa gabing ito, nais kong ipakilala ang susunod na pinuno ng aming legacy, ang aking anak, si Fernando, at ang kanyang magiging asawa, si Clarissa. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa mga bisita. Alam ng lahat ang mga balita tungkol sa warrant of arrest, ngunit sa kapangyarihan ng pera, tila ang lahat ay nagbubulag-bulagan. Ngunit bago pa man makahakbang si Clarissa patungo sa stage, ang lahat ng ilaw sa loob ng ballroom ay biglang namatay. Ang kadiliman ay tila isang dambuhalang kumot na bumalot sa buong paligid. Ang mga bulong ng takot at pagtataka ay nagsimulang mamayani sa gitna ng katahimikan. Sa gitna ng dilim, tanging ang malaking screen sa likod ng entablado ang biglang nagliwanag. Hindi ito ang video ng kasaysayan ng kumpanya na inaasahan ng lahat. Ang unang imaheng lumabas ay ang dampa ni Flor na binabasag ng mga bato. Kasunod nito ang isang audio recording na sadyang pinalakas sa bawat speaker ng bulwagan. Ang boses ni Doña Francesca habang inuutusan ng mga tauhan na itanim ang ebidensya sa bag ni Flor. Ang bawat salita ng pag-amin, ang bawat tawa ng pangungutya ay umalingaw-ngaw sa pandinig ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Anong ibig sabihin nito? Patayin niyo ang screen, ngayon din. Ang hiyaw ni Doña Francesca, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at galit na hindi na niya kayang itago sa likod ng kanyang maskara. Ngunit walang sumunod sa kanya. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nakapako sa screen habang ang katotohanan ay dahan-dahang hinuhubaran ang kasinungalingan ng 5 taon. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na spotlight ang bumukas sa gitna ng pasilyo. Itinatapat ang liwanag kay Flor at Fernando na dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado. Ang bawat hakbang ni Flor ay tila isang paghuhukom. Ang katahimikan ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay katahimikang puno ng paggalang at takot para sa babaeng kanilang hinamak. Nang marating nila ang harap ni Doña Francesca, tumigil si Flor. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matanda, na ngayon ay nanginginig na sa tindi ng hiya at puot. Ang liwanag ay hindi palaging nanggagaling sa mga chandelier, Doña Francesca. Ang pabulong ni Flor na naririnig ng lahat dahil sa mic na hawak ni Fernando. Minsan, ang pinakamaliwanag na ilaw ay nanggagaling sa apoy ng katotohanan na kayo mismo ang nagsindi. Kasabay ng kanyang mga salita, ang mga dambuhalang pinto ng ballroom ay bumukas ng may lakas at ang mga anino ng mga awtoridad ay nagsimulang pumasok sa loob ng marangyang bulwagan. Ang tanong sa isip ng lahat ay hindi na kung sino ang mananalo, kundi kung ano ang ititira ng katotohanan sa mga taong ang tanging sandata ay ang kanilang huwad na ginto. Ang katarungan ay hindi isang regalong ipinagkakaloob ng mga mayayaman. Ito ay isang apoy na dahan-dahang naglalagablab
mula sa ilalim ng mga pusong hindi sumusuko sa gitna ng kadiliman. Ang bawat tinig sa loob ng marangyang bulwagan ay tila naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan habang ang boses ni Doña Francesca ay patuloy na umaalingaw-ngaw mula sa mga dambuhalang speaker. Ang kanyang sariling mga salita, ang pag-amin sa pagtatanim ng ebidensya, ang plano niyang ipagkait ang gamot kay Faith at ang paghamak niya sa dangal ni Flor ay tila mga latigong humahampas sa kanyang sariling pagkatao. Ang mga bisitang kanina lamang ay nakangiti at humahanga sa kanya ay ngayon ay nakatingin ng may halong diring-diri at paghatol. Hindi totoo yan. Isang paninira lang ang lahat ng ito. Ang hiyaw ni Clarissa, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng desperasyon habang pilit niyang itinutulak ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ang kanyang mamahaling gown ay tila naging isang mabigat na pasanin at ang bawat hiyas sa kanyang katawan ay tila mga kadenang nagpapabigat sa kanyang bawat hakbang. Ngunit hindi tumitigil ang screen. Kasunod ng audio ay lumabas ang mga dokumento ng bangko, mga transaksyong nagpapatunay na ang pondo ng Valderrama Foundation na para sana sa mga batang may sakit sa puso ay inilipat sa mga pribadong account ni Clarissa upang pambayad sa kanyang mga luho at utang sa sugal. Ang bawat numero at lagda ay tila mga pako na unti-unting ibinabaon sa kabaong ng kanilang reputasyon. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Flor. Ang kanyang muka ay kalmado, tila isang lawa na hindi natitibag ng anumang unos. Dahan-dahan siyang lumapit kay Doña Francesca. Ang bawat hakbang niya ay may dalang bigat ng 5 taon ng pagdurusa. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang maliit na velvet pouch. Naaalala niyo ba ito, Doña Francesca? Ang pabulong ni Flor. Ang kanyang boses ay sapat na para marinig ng lahat dahil sa katahimikan ng paligid. Inilabas niya mula sa pouch ang emerald necklace, ang hiyas na naging mitya ng kanyang kalbaryo. Ito ang sinasabi ninyong ninakaw ko. Ito ang ginamit ninyong dahilan para itapon ako sa gitna ng bagyo habang naghihirap sa panganganak. Kinuha ni Flor ang kamay ng matanda, ang kamay na kasing lamig na ng yelo, at sa pilitang inilagay dito ang kwintas. Ang malamig na metal ng hiyas ay dumampi sa nanginginig na balat ni Francesca. Ibinabalik ko na sa inyo ang inyong kayamanan. Ang wika ni Flor, ang kanyang mga mata, ay nagnininga sa isang uri ng tagumpay na hindi kayang bilhin ng pera. Busog na ako sa dignidad, Doña Francesca. Isaksak mo ito sa baga mo, dahil ang hiyas na ito ay walang halaga kumpara sa isang patak ng luha ng aking mga anak. Maaring hawak niyo ang ginto, pero kailanman ay hindi niyo nahawakan ang katotohanan. Kasabay ng mga salitang yon, ang tunog ng mabibigat na yabag ay muling narinig. Ang mga awtoridad, sa pangunguna ni Attorney Dante, ay dahan-dahang lumapit sa gitna ng entablado. Ang tunog ng metal na nagkiskisan, ang mga posas na nakahanda na, ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Tila isang malupit na musika para kay Clarissa. Clarissa Valderrama, you are under arrest for large-scale embezzlement and fraud, ang deklara ng opisyal. Habang dinadampot ng mga pulis si Clarissa, ang hiyaw nito ng pagprotesta ay nilamon ng ingay ng mga flash ng kamera ng mga mamamahayag. Si Doña Francesca naman ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kawalan. Tila ba ang kanyang buong mundo ay unti-unti nang naglalaho sa kanyang harapan. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at pasumpong-sumpong. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang tumagilid at ang kanyang kanang kamay ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Ma! Mother! Ang hiyaw ni Fernando habang mabilis na sumasalo sa kanyang ina na dahan-dahang bumubagsak sa sahig ng entablado. Ang dambuhalang katawan ni Doña Francesca ay bumagsak ng walang laban sa ibabaw ng pulang karpet. Ang kanyang mga mata ay nakadilat, ngunit walang anumang nakikita. Sa gitna ng marangyang bulwagan, sa tapat ng mga taong kanyang pilit
Naniyanig ng kanyang kapangyarihan, ang reyna ng mga Valderrama ay naiwang paralisado at walang boses. Isang biktima ng kanyang sariling kasamaan. Pinanood ni Flor ang tagpong iyon ng walang galit, kundi may halong habag. Tumingin siya kay Fernando na ngayon ay yakap-yakap ang kanyang ina at pagkatapos ay tumingin sa malayo kung saan alam niyang naghihintay ang kanyang dalawang anak. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tanong ay kung ano ang ititira nito sa kanilang mga puso matapos ang lahat ng pagkawasak. Ang pinakamabigat na kulungan ay hindi gawa sa bakal o semento. Ito ay ang kulungan ng isang isipang may malay, ngunit nakagapos sa isang katawang hindi na kayang gumalaw, upang pagmasdan ang mga pagkakamaling hindi na kailanman maitatama. Isang buwan na ang nakalipas mula ng gabing gumuho ang imperyo ng mga Valderrama. Ang dating maingay at makapangyarihang mansyon ay ngayon ay nakabalot sa isang malamig na katahimikan, tila isang malaking libingan ng mga nasirang pangarap at huwad na dangal. Sa loob ng isang marangyang kwarto na amoy disinfectant at gamot, nakahiga si Doña Francesca. Ang kanyang kanang bahagi ng katawan ay tuluyan ng naparalisa dahil sa matinding stroke. Ang mga matang dati puno ng panlalait ay ngayon ay nanlalaki sa takot at pait, sumusubaybay sa bawat galaw ng mga nurse na nag-aalaga sa kanya. Hindi siya makapagsalita. Ang tanging tunog na kaya niyang gawin ay ang mahinang pag-ungol na walang sino man ang nakakaintindi. Sa isang malamig na selda naman, malayo sa mga paboritong spa at mamahaling butik, si Clarissa ay nakaupo sa sahig na semento. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang mga kuko ay puno ng dumi, at ang dating mamahaling gown ay napalitan ng isang manipis at kupas na uniforme ng bilanggo. Sa bawat paglubog ng araw, ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Ngunit walang sumasagot, kundi ang malamig na hangin at ang tunog ng mga bakal na nagsasara, isang malupit na paalala na ang ginto ay hindi kayang suhulan ang katarungan. Samantala, sa isang maliit na bahay na inuupahan ni Fernando sa di kalayuan sa lugar ni Flor, ang buhay ay dahan-dahang nakakahanap ng bagong ritmo. Iniwan niya ang lahat ng kanyang mana sa ilalim ng pangalan ng isang independent trust fund para sa charity. Pinipiling magsimula muli nang walang ni isang kusing mula sa maruming yaman ng kanyang pamilya. Suot ang isang simpleng t-shirt at maong, abala siya sa paghahanda ng mga sangkap para sa muling pagbubukas ng karinderya ni Flor, na ngayon ay isa ng maayos na kainan salamat sa tulong ng mga kapitbahay at ng maliit na ipon niya mula sa pagtatrabaho bilang isang ordinaryong empleyado sa isang logistics company. Ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang pumapasok sa loob ng kainan, nagbibigay ng mainit na kulay sa mga bagong pintang lamesa. Nakaupo si Flor sa isang sulok, tinutulungan si Francis sa kanyang takdang aralin, habang si Faith, na ngayon ay masigla at nakangiti matapos ang matagumpay na operasyon, ay naglalaro ng kanyang mga pangkulay. Isang mahinang katok sa pinto ang nakapagpatigil sa kanilang ginagawa. Tumayo si Fernando at binuksan ito. Isang babae na may dalang maliit na basket ng mga prutas ang nakatayo sa labas. Si Aling Rosa, ang dating mayordoma na tumulong sa kanila. Sir Fernando, Flor, dumaan lang po ako para ibigay ito. Galing pa po iyan sa probinsya. Ang bati ng matanda nang may nahihiyang ngiti. Salamat, Aling Rosa. Halikayo, pumasok kayo. Sakto at kakatapos ko lang magluto ng merienda. Ang malugod na sagot ni Fernando na inaalok ang upuan na dating uupuan sana ng kanyang ina. Habang masayang nag-uusap ang lahat, napatingin si Flor kay Fernando. Nakita niya kung paano ito tumawa kasama ang kanilang mga anak. Kung paano nito walang arte na pinupunasan ang pawis sa kanyang noo habang naglilingkod sa mga kasama. Ang lalaking minsang dumurog sa kanyang puso ay ngayon ay dahan-dahang binubuo muli ang bawat piraso nito sa pamamagitan ng simpleng pagmamahal
at pagpapakumbaba. Fernando, ang mahinang tawag ni Flor nang magkaroon sila ng pagkakataong mag-isa sa kusina. Lumingon si Fernando. Ang kanyang mga mata ay laging may dalang pag-asa tuwing titingin kay Flor. Bakit, Flor? May kailangan ka ba? Huminga ng malalim si Flor. Inilapag ang sandok at tiningnan ang mga mata ng ama ng kanyang mga anak. Bukas, bibisita ako sa ospital. Gusto kong makita ang ina mo. Biglang natigilan si Fernando. Ang pangalan ng kanyang ina ay isang sugat na iniiwasan nilang pag-usapan. Flor, hindi mo kailangang gawin yan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa iyo, gagawin ko ito hindi para sa kanya, Fernando. Gagawin ko ito para sa sarili ko at para sa mga bata. Ang putol ni Flor, ang kanyang boses ay kalmado. Hindi tayo makakausad kung patuloy tayong nakagapos sa galit. Ang katarungan ay nakamit na. Ngayon, oras na para sa kapayapaan. Hinawakan ni Fernando ang kamay ni Flor. Ang init ng palad nito ay tila isang baluti na pumoprotekta sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, alam niyang ang babaeng kaharap niya ay hindi lamang isang inang nagtagumpay, kundi isang pusong may kakayahang magpatawad sa kabila ng pinakamatinding sakit. Kinabukasan, sa loob ng malamig na silid ng ospital, ang pagbukas ng pinto ay naglikha ng mahinang tunog na nakakuha sa atensyon ni Doña Francesca. Nang makita niya kung sino ang pumasok, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Si Flor, suot ang kanyang paboritong puting damit, ay dahan-dahang lumapit sa gilid ng kama. Walang puot, walang pangungutya sa mukha ni Flor. Tumitig siya sa matandang babaeng minsan ay naging sanhi ng kanyang kalbaryo. Ang tanging namayani sa pagitan nila ay ang bigat ng lahat ng nagdaan. Ang pagpapatawad ay hindi pagkalimot sa sakit, kundi pagpili na huwag nang maging bilanggo nito. Nakatayo si Flor sa gilid ng higaan ng ospital. Ang sikat ng araw ay tumatagos mula sa bintana, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa malamig at tahimik na silid. Sa ibabaw ng puting kama, si Doña Francesca ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating makapangyarihang sarili. Ang kanyang kanang mata ay pilit na kumukurap at ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Ngunit walang salitang lumalabas, kundi ang isang mahina at nanginginig na hininga. Ang mga linyang dati palatandaan ng awtoridad sa kanyang mukha ay ngayon ay mga guhit na lamang ng pagkatakot at kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang itinaas ni Flor ang kanyang kamay at ipinatong ito sa nanginginig na daliri ng matanda. Naramdaman niya ang pagkagulat ni Francesca, ang paninigas ng mga kalamnan nito sa pag-aakalang siya ay parurusahan. Ngunit nanatiling malambot ang haplos ni Flor, isang haplos na hindi hinahangad ng matanda at marahil ay hindi rin nito inaasahan. Wala na akong galit sa inyo, Doña Francesca. Ang mahinang simula ni Flor, ang kanyang boses ay tila isang payapang simoy ng hangin. Lahat ng sakit na idinulot nyo, lahat ng luhang pumatak dahil sa inyo, tapos na. Nakuha ko na ang hustisya ko nung araw na pinili kong hindi maging katulad ninyo. Isang butil ng luha ang dahan-dahang tumakas mula sa kaliwang mata ni Doña Francesca. Dumausdos pababa sa kanyang kulubot na pisngi. Ito ba ay luha ng pagsisisi o luha ng hiya? Dahil ang babaeng itinuring niyang basura ay siya ngayong nag-iisang nag-aalok sa kanya ng kapayapaan? Hindi na ito mahalaga kay Flor. Ang pagpunta niya rito ay hindi para makita ang pagsuko ng matanda, kundi para palayain ang sarili niya sa gapos ng nakaraan. Masaya na kami, Doña Francesca. Ang mga apo niyo, malalaki na sila. Mababait at malalakas. Hindi nila kailangan ng ginto ninyo para maging marangal. Patuloy ni Flor habang dahan-dahang inaalis ang kanyang kamay. Sana sa natitirang panahon ninyo, makahanap kayo ng kapayapaang pilit ninyong pinagkait sa iba. Tumalikod si Flor at naglakad palabas ng silid
Nang hindi na lumilingon pa, sa pagbukas niya ng pinto, isang matinding pakiramdam ng kagaanan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay may isang malaking bato ang naialis sa kanyang dibdib. Sa labas ng ospital, naghihintay si Fernando, nakasandal sa isang simpleng sasakyan. Nang makita niya si Flor, isang maaliwalas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Walang tanong na namutawi sa kanya. Sa pagkakita pa lamang sa mga mata ni Flor, alam na niyang tapos na ang lahat. Pagbalik nila sa kanilang lugar, ang karinderya ay puno ng tawanan. Tumutugtog ang isang masayang kanta mula sa lumang radyo ni Maring Ising, habang ang mga kapitbahay ay nag-iinuman at nagkakatuwaan sa muling pagbubukas ng kanilang munting kainan. Sa isang sulok, nakaupo si Francis na may hawak na libro, habang si Faith, na ang pisngi ay namumula na sa kalusugan, ay masayang naghahabulan kasama ang ibang mga bata sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Nagmamasid si Flor mula sa pintuan. Pilit na kinukuha ang bawat detalye ng tagpong ito, ang amoy ng ulam, ang tunog ng mga bata, at ang init ng araw na tila yumayakap sa kanilang lahat. Lumapit si Fernando mula sa kanyang likuran. Dahan-dahang isinilid ang kanyang braso sa baywang ni Flor at ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. "Salamat sa ulan," ang pabulong na sabi ni Fernando. Ang kanyang hininga ay mainit sa leeg ni Flor. "Bakit naman?" ang nakangiting tanong ni Flor habang isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ng lalaki. "Dahil itinuro nito sa akin kung paano sumayaw sa gitna ng unos at kung paano pahalagahan ang umaga pagkatapos ng bagyo," ang sagot ni Fernando habang mahigpit siyang niyakap. Ngumiti si Flor at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, matapos ang 5 taon, hindi na siya natatakot sa bukas. Wala mang palasyong ginto o mga dambuhalang pamana. Alam niya na ang pinakamahalagang yaman ay nasa kanyang mga bisig at sa mga ngiti ng kanyang mga anak. Ang bawat sugat ng kahapon ay naging marka ng isang kwentong hindi na kailanman magpapaluha sa kanila. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang mapabagsak ang mga taong nanakit sa iyo, kundi ang kakayahang patuloy na magmahal at bumangon sa kabila ng lahat. 10 taon na ang nagdaan mula nang gumuho ang huwad na palasyo ng mga Valderrama, ngunit ang halimuyak ng sampagita sa paligid ng aming tahanan ay nananatiling matamis at sariwa. Ang dating maliit na karinderya na gawa sa pinagtagpi-tagping yero ay isa na ngayong maaliwalas at sikat na kainan na dinadayo ng marami. Wala itong mga dambuhalang chandelier o mga upuang balot sa sutla, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng halakhak, kwento ng mga simpleng tao at init ng isang tunay na pamilya. Mula sa aking inuupo ang silya sa likod ng counter, pinagmamasdan ko ang aking mga anak. Si Francis, na ngayon ay isang matikas na binata, ay seryosong nagbabasa ng kanyang makapal na libro sa abogasya. Tinupad niya ang kanyang pangako. Nag-aaral siya upang maging tinig ng mga taong pinagkaitan ng katarungan, upang walang sinumang pamilya ang dumaan sa pait na aming naranasan. Sa kabilang banda, si Faith ay masiglang nag-aayos ng mga bulaklak sa bawat mesa. Ang kanyang mga pisngi ay mapula at puno ng buhay, malayo sa batang maputla at naghihingalo na muntik ko nang mawala noon. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang himalang araw-araw kong pinapasalamatan. Mula sa kusina, lumabas si Fernando bitbit ang isang malaking bandehado ng bagong lutong ulam. Wala na ang mga mamahaling terno at kumikinang na relo sa kanyang katawan. Suot niya ang isang simpleng puting t-shirt at maong, at ang kanyang noo ay puno ng pawis mula sa paghaharap sa kalan. Ngunit nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang isang lalaking hindi kailanman naging mas mayaman kaysa sa sandaling ito. Lumapit siya sa akin, dahan-dahang pinunasan ang kanyang kamay sa kanyang apron at marahang humalik sa aking noo. Ang kanyang pagmamahal ay hindi na mapusok
o nakakulong sa takot. Ito ay naging isang matibay na haligi na kayang sandalan sa panahong kinakailangan. Sa mga sandaling tulad nito, madalas kong tanungin ang aking sarili, natawad ko na ba ng buong buo ang nakaraan? Ang sagot ay isang payapang pag-oo. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na nakalimutan ko na ang sakit o ang mga gabing umiyak ako sa gitna ng ulan. Pinatawad ko si Doña Francesca at ang lahat ng nanakit sa amin, hindi dahil nararapat sila sa aking awa, kundi dahil hindi ko nahahayaang nakatira ang galit sa aking puso. Pinalaya ko ang aking sarili upang magkaroon ng sapat na espasyo ang pagmamahal para sa aking pamilya. Nang mamatay si Doña Francesca, 3 taon na ang nakalipas ng malungkot at mag-isa. Wala akong naramdamang tagumpay, tanging isang tahimik na panalangin na sana sa kabilang buhay ay natagpuan niya ang liwanag na nabigo niyang makita rito sa lupa. Nahanap na ba namin ang tunay na kapayapaan? Tumingala ako sa langit na maaliwalas at napangiti. Ang kapayapaan pala ay hindi matatagpuan sa kawalan ng problema, kundi sa kaalamang kahit anong unos ang dumating. May mga kamay na laging handang humawak sa iyo upang hindi ka matumba. Hindi na namin kailangang magtago. Hindi na namin kailangang patunayan ang aming halaga sa mga taong sumusukat sa tao base sa kapal ng kanilang pitaka. Dito, sa aming maliit na mundo, kami ay mga hari at reyna ng aming sariling tadhana. At ano ang aral na iniiwan ng bawat patak ng luha at pawis na aming inialay? Na ang dangal ng isang tao ay hindi kailanman mabibili ng anumang halaga ng ginto. Ang utang na loob ay dapat nag-uugat sa pagmamahal at paggalang, hindi isang kadena na ginagamit upang alipinin ang isang mahinang kaluluwa. At higit sa lahat, ang puso ng isang ina ay ang pinakamatibay na sandata sa buong mundo. Kaya nitong tiisin ang pinakamatinding sakit, kaya nitong harapin ang pinakamalaking higante, at kaya nitong ibalik ang buhay mula sa bingit ng kamatayan para lamang sa kanyang mga anak. Inabot ko ang kamay ni Fernando at pinagsiklop ang aming mga daliri. Ang pag-awit ng maliliit na ibon sa labas at ang tawanan ng aming mga anak ay tila isang walang hanggang musika. Natapos na ang ulan. Ang araw ay tuluyan ng sumikat. At sa wakas, malaya na kaming makakasayaw sa ilalim ng liwanag nito. Natapos na ang ulan. Ang araw ay tuluyan ng sumikat. At sa wakas, malaya na silang nakakasayaw sa ilalim ng liwanag nito nang may tunay na kapayapaan, mga mahal kong tagapakinig. Maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama hanggang sa huling istasyon ng madamdaming paglalakbay na ito. Aaminin ko sa inyo, habang sinusulat at binubuo ko ang kwentong ito, may mga sandaling kinailangan kong ibaba ang aking panulat at huminga ng malalim dahil hindi ko napigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Lalo na doon, sa eksenang inihimay ni Flor ang kaisa-isang piraso ng tuyo para ibigay ang lahat ng laman sa kanyang mga anak, habang siya ay nagkasya na lamang sa sabaw at mga tinik. Ang tagpong iyon ay nagpabigat sa aking dibdib dahil alam kong hindi lang ito gawa-gawa. Ang kwentong ito ay sumasalamin sa buhay ng maraming inang Pilipino na tahimik na iniluluha ang kanilang mga sakripisyo sa madaling araw. Mga babaeng hinusgahan ng lipunan, ngunit nanatiling nakatayo para sa kanilang pamilya. Isang likha itong hinabi mula sa mga tunay na pira-pirasong karanasan na nagpapaalala sa atin kung gaano kabigat at kadakila ang maging isang ina. Minsan, sa buhay natin, madalas tayong masilaw sa mga taong may suot na makinang na esmeralda. Ngunit nakakalimutan natin na ang pinakamatibay at pinakamahalagang bato ay hindi ang mga hiyas na nakasabit sa leeg ng mga mayayaman. Ang tunay na hiyas ay ang mga magagaspang at basag na batong matiyagang pinulot ng isang ina upang itayong muli ang kanyang gumuhong dampa para may masilungan ang kanyang mga anak. Ngayon, gusto kong pakinggan ang inyong mga pananaw. Kung kayo ang nasa posisyon ni Flor,
Pagkatapos ng 5 taon na matinding pagdurusa, pangaalipusta, at muntikang pagkamatay ng inyong anak, mapapatawad niyo rin ba ang isang tulad ni Doña Francesca sa kanyang huling sandali? O pipiliin ninyong talikuran siya at hayaang lamunin ng kanyang sariling karma? Gusto kong malaman ang inyong sagot. Nasaan man kayo ngayon? Baka naghuhugas ka ng mga plato sa kusina, nagtutupi ng mga damit, nag-aalaga ng bata, o baka nagpapahinga habang nasa biyahe pauwi. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, sana ay naging maginhawa at magaan ang pakiramdam nyo sa ating kwento. Iwanan nyo ang inyong mga sagot at sariling kwento sa comments. Magkwentuhan tayo dahil palagi akong nandito para magbasa at makinig sa inyo. Huwag nyo rin sanang kalimutan na i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga kakilala para mas marami pa tayong pusong mapagaling at mabigyan ng inspirasyon. Hiling ko ang inyong patuloy na kapayapaan at naway lagi kayong maging matapang na harapin ang hamon ng buhay sa inyong sariling pamamaraan. Yakap ng mahigpit, pamagat ng kwento, dugo ng paninindigan, ang muling pagbangon ni Flor Paalala. Ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.